Sa gabi po ito, ang ating pong tatalakayin ay meron pong kaugnayan sa ministry. And nais ko pong gamitin ang Revelation sa our text for tonight. So if you have your Bibles with you, in Revelation chapter 1, verse 9. It says there, I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance, which are in Jesus, was on the island called Patmos, because of the word of God and the testimony of Jesus. Bago po natin talakayin po yan, gusto ko magtanong sa atin, familiar po tayo sa Book of Revelation? Yes. Sino po sa atin na nabasa na po ang Book of Revelation? Ano ang naging pananaw ninyo po dyan? Ano po ang naging epekto sa inyong pagbabasa? Ano po ang inyong nakita? Ito po ba ay naunawaan po natin? Ito po ba ay nagbigay sa atin ng lalong tibay ng ating pananampalataya? Or nagbigay lalo ng kaguluhan sa ating isipan? Marami po nagsasabi that the Book of Revelation, ito po ay napakahirap unawain. Which is true. From chapter 1 to hanggang sa pinakahuling chapter ng Book of Revelation, punong-puno po ito ng mga kababalaghan. Full of symbols, pictures of bizarre images, visions, mga misteryo, na kung saan ay ang hirap talaga. Pagdating sa mga numbers, ang daming numbers. Hindi natin alam kung ano yung mga numbers na yun. May mga pangitain, may dragon. Nabasa niyo po yung dragon? Kaya sabi nila, huwag natin basahin ng Revelation. May kita niyo po kung paano ang hirap yung mga nakita po ni Juan tungkol dun sa mga selyo, the seals, the trumpets, and the bowls, yung mga mangkok. And nakakatakot. May mga nagsasabi, huwag na natin basahin yun. Pero nasa pa rin po natin, amen? Amen. At babasahin pa rin po natin, amen? Amen. Okay? Meron po ako nakausap na sabi niya, kapatid, huwag mo nang pag-aksaya ng panahon niya. Alam mo kung bakit? Kasi, ang Revelation ay tumutukoy sa matinding paghihirap. The Great Tribulation, matinding paghihirap. And during that time, which is futuristic, pagdating ng panahon na yun, wala na tayo. Kasi sinasabi nila, by that time, pag dumating yung Great Tribulation na yun, we are no longer here on earth. Nasa na po tayo, mga kapatid? Raptured na. So, what's the point of studying the Book of Revelation kung ikaw ay raptured na? Hindi mo na madadanasan yung mga mangkok na yan, yung mga trumpets na yan, yung mga seals na yan, kasi wala ka na sa lupa. At ikaw ay raptured na. Now, my question is, kung ganon ang pananaw ng isang mananampalataya, bakit isinulat ang Book of Revelation?
At bakit sinabi ni Juan, I, your brother, a fellow partaker in the tribulation, and kingdom and perseverance which are in Jesus. Persecuted because of my testimony of Christ. Sabi ko, bakit ganun? Kung wala na kami, ba't ibinigay pa yun? Napakarami ko na pong beses nabasa ang Revelation. And totoo po yun, marami po akong tanong. Pero ang nakita ko po dito, yung parang summary po ito is, ito po yung ibinigay sa atin for us to be strengthened. Para tayo ay lumakas. Ang ating pananampalataya ay lumakas sa kabila ng mga dinadaanan nating pagsubok at trials and tribulations sa ating buhay. Para may pakita natin ang ating allegiance, both allegiance sa ating Panginoon, lalo na sa ating patutuo para sa Panginoon. Ito po yung sinulat. Sapagkat during that time, marami po talaga pinapatay dahil kay Kristo because of their testimony. Like John. Ipinapakita po ng tribulation kung ano ang ginawa ng Panginoon in the past, kung ano ang ginagawa ng Panginoon in the present, at kung ano ang gagawin ng Panginoon in the future. Revelation is a call to patient endurance of suffering for our bold allegiance to Christ. It was written for us to be strengthened, to be encouraged, to endure, to persevere, to be courageous, to be fearless in the midst of all tribulation that we are in. Knowing that God is in full control and sovereign over all things. But tonight, hindi natin pag-aaralan yung mga images na yun. Hindi natin pag-aaralan yung mga symbols na yun. Hindi natin pag-aaralan yung mga mangkok na yun, yung mga trumpets na yun, yung mga bows na yun. Hindi natin pag-aaralan yung mga dragon, yung mga beast, yung mga anghel na... Hindi natin pag-aaralan yung 144,000. Nabasa niyo po yun? Kasama pa kayo sa 144,000? Minsan po, if God will permit, if God will give me strength, physical strength, kung kakayanin pa ng panahon, ang inyong kapatid, sana may turo po natin ang Book of Revelation. Napakaganda po ng Book of Revelation. Napakaganda. Pag ito po ay pinagtunan po natin ng pansin. Ako po, napag-aralan ko na po ang Book of Revelation, and yet, for the past few months, inulit ko po ulit. Dahil ko tinitingnan, pinag-aaralan mula chapter 1 hanggang chapter 52, ang ganda ng Book of Revelation. Sa isang tao na alam niya na ang Diyos ang in control sa lahat ng bagay, sa isang tao na alam niya na God is sovereign and in full control of everything, makikita niya ang Book of Revelation as a source of strength, source of power from God, because God is in control. Kahit anong daanan ng isang Kristiyano, kahit anong klaseng pag-uusig, anong klaseng tribulation, pag alam mo ang Diyos na kumikilos, di ka matatakot. Our topic for tonight is about John. John himself and his ministry. It's all about the ministry of John. Now, who is John? John, the beloved. Saan
course, pag tinasa niyo po ang Book of Revelation, siya po yung may gawa ng aklat na yun. Siya rin po may gawa noong the fourth gospel. Gospel of John. Yung epistle 1, 2, 3, John. Siya po yung laging nasa gilid ng Panginoon. The beloved John. Doon sa 12 apostles, medyo kilala niyo na po yun. Siya po yung isa sa mahal na mahal ng Panginoon na apostol. Si John. Now, ang sabi po ng ating binasa kanina, he was exiled to Patmos because of his testimony. Ang Patmos po ay isang isla na makikita niyo po sa Greece, Middle East. Ang tawag po doon ay Jerusalem of the Aegean or the island of the Apocalypse, na kung saan isinulat po yung Book of Revelation. Yun po yung Patmos. Nasa Greece po siya na maliit na island. At doon dinadala yung mga preso, tinatawag. Kung saan isa po si Juan. Gusto ko po na tignan po natin si Juan sa aspect niya. In the island of Patmos. Can you imagine how John lived in the island of Patmos? Ano kaya ang kinakain ni Juan nung siya ay nalistino po doon at siya ay itinapon at pinahirapan sa island of Patmos? Have you considered his food, his clothing, his shelter, and his environment? Kasi po, kung titignan po natin ang pamantayan ng tao sa kalalagayan ni Apostol Juan sa island of Patmos, sasabihin po sa pamantayan ng tao, John is a failure. No food, no clothing, no shelter, no car, no career, no ministry, no agenda, no outreach, no Bible study. Wala lahat. What happened to his faith? Tapos na. Sapagkat siya po ay naging isa doon sa Patmos because of his testimony. Nasaan na yung sinasabi ni Juan sa Gospel of John na sinabi ng Panginoon na in John 14, whatever you ask in my name, that will I do so that the Father may be glorified in the Son. Nasaan na yun? In John 16:23, in that day you will not question me about anything, for truly I say to you, if you ask the Father for anything in my name, He will give it to you. Ito yung mga sinabi ng Panginoon na alam ni Juan, sinulat ni Juan, pero pagdating doon sa island of Patmos, siya po ay nag-iisa. Walang kausap. Kaya nga po may mga nasasabi na yung ministry ni John in the island of Patmos is a total wreck, a failure. That man is finished. Wala siya lahat. Wala lahat. Yun ang pamantayan ng tao. But in the eyes of God, God has a plan for John. Nawala lahat kay Juan, ang lahat sa kanya. But then, doon nagsimula na siya ay lumakad para kay Kristo lang. John began to walk in the Spirit. John began to give himself to prayer and praise. John began to seek the face of God. John begins his full-time ministry
unto the Lord. Totally focused on Jesus. Alam niyo po, pag tayo mga manampalataya, pag tayo ay nailagay sa kalagayan ni Juan, baka wala na po mangyayari sa atin. But to John, being alone with the Lord, being alone with the Spirit, that is full-time ministry. Let me ask you, what is full-time ministry? Pastoring a church, teaching Bible studies, leading a lot of ministries in the church, say holding revivals, studying in Bible school. Sa maraming tao sabi nila, that's full-time ministry. Iniwanan ko na ang lahat para sa ministeryo, and I am in full-time ministry. What happened to John? Wala siyang Bible school. Wala siyang Bible study. Wala siyang revival. Wala siyang mapuntahan. Wala siyang bahay. Wala siyang damit. Wala lahat. And yet he is in full-time ministry because he is with the Lord. Alam niyo po ba, mga kapatid, as Christians, our ministry starts in our ministry to God. Ang Panginoon ang ating unang ministeryo. At dapat tayo ay nagmi-ministeryo sa Panginoon. Ano ang tabag po sa atin? In Revelation chapter 1 verse 6, ano sinasabi doon? He made us into a kingdom, priests to His God and Father. To Him be the glory and the dominion forever and ever. We are called priests, to be priests unto God. And our first ministry is to be priests unto God. That is supposed to be our full-time ministry as believers in Christ. To be priests unto God. Kung mayroon man tayong unang may ministeryoan, hindi yung mga bagay-bagay. Hindi yung mga hawak natin. Hindi ang ating pamilya. Hindi ang ating career. Hindi ang ating buhay. No. It's Jesus. It's God. Siya yung una nating ministeryo. Why? Because we are called to be priests. Tayong saserdote ng Panginoon. Ang sakit sa dibdib. Ang sakit sa puso. Na ikaw ay tinawag bilang saserdote ng Panginoon. And yet when you come to Christ, when you come to God, you are unprepared. Hindi mo ba masakit yun? Kung titignan lang ng mga iglesia, kanilang mga ginagawa, local churches, how they prepare for God's service. Ang sakit. Sapagkat kung ito po ay hahalin tulad po natin, how we prepare in matters like, for example, wedding. Paano tayo maganda pag may kakasal? Paano tayo maghanda pag mayroong binyagan? May yung offer. How? It will take us weeks, days, months to prepare for that event. But what about God's service?
How do we prepare? Salang ipataranta? Ora mismo? How? Alam niyo ba kung gaano kasakit yun sa puso ng Panginoon? And yet, we say to ourselves that we are priests unto God, that we should minister unto the Lord. Masakit nun. Kaya no wonder, ang mga iglesia, pag pumasok ang mga manumpatay na pumasok sa iglesia, paglabas sa iglesia, walang nangyayari at walang pagbabago. Kasi hindi nila naranasan ang hipo ng Panginoon. Hindi sila nadadalaw ng Panginoon. Hindi nila naranasan ang presensya ng Panginoon. They go out of church unministered. Because in the first place, the church is not prepared to meet His God. The priests ministering unto the Lord, unto God's altar, are not prepared. Sa isang simpleng pag-iisip, ilagay natin yung sarili natin. Nasasaktan po kayo. Sa normal lang nakaalagayan ng masaktan po kayo. Kung paano inihahanda ng tao ang mga bagay-bagay, ang mga okasyon. At kung paano inihahanda ng tao ang mga okasyon sa ganitong bagay. Doon pala, makakaramdam na kayo na hindi maganda. Ang sakit naman. Bakit doon ang ganda ng handa ninyo? Ang ganda ng preparasyon ninyo? Kanta ang mga detalye pinagkantaan. Bakit lahat pinagkagastusan? Pero bakit pagdating sa Panginoon? Wala. At pagdating sa Panginoon, hindi handa. Pagdating sa Panginoon, and then we expect God to bless us. We expect God to visit us. We expect God to come here in our midst, for His glory to be revealed in our midst. Nangyayari po yan sa lahat. Ministries, services, concerts, outreaches becomes entertainment. It becomes entertainment. Let's go back to church. Naririnig ni Juan yung mga waves, dagat, nakikita niya yung rocks, nakikita niya yung mountains, and everything. Pag kayo po ay naroon sa kanya, nakikita niyo po yun. Mga bato, ahas, nakikita niyo na. But, ano yung bagay na hindi niyo nakikita? Ano yung bagay na hindi niyo nakikita? Ang naririnig ni Juan? What is it that you don't hear? Because John hears the voice of the Holy Spirit. Narinig niya ang boses ng Banal na Espiritu. And this is the predicament, the problem of our modern day church. Only a few hear the voice of the Holy Spirit. Only a few. Tell me, narinig ba natin ang Espiritu Santo? Narinig po ba natin na mangusap ang Panginoon sa atin? No. Why?
Because we are too busy with a lot of things. We are preoccupied with a lot of things. Mas marami ang mahalagang bagay kaysa sa ating ginagawa ngayon. Mas madalas pang tinitignan ng anong oras na, pastor, anong oras na. Late na ako. May pupuntahan pa ako. We are so busy with a lot of things. Yun ang mga malungkot. God gave us 24 hours. Kulang ang 24 hours natin. Pagbiyahe, ilang oras? 6. 3 hours, 3 hours. 2 hours, 3 hours? Pagtulog, ilang oras? 4 hours. 6, 8? 4. Paliligo, ilang oras? 30 minutes. Isa, 2 oras? 30. Pagkain, breakfast, lunch, and dinner, ilang oras? Half hour. 2 oras? Pamilya, ilang oras? Isa, 2? Banding. Cellphone, ilang oras? Only. Only. Laptop. Internet. Mobile phone. Ilang oras ay binibigay natin? Kwentahin niyo po lahat ng yun. Kapos na po yung 24 hours na binigay ng Lord sa atin. For church, negative. For ministry, negative. For prayer and devotions, negative. Now, sa tingin nyo maririnig natin ang boses ng Panginoon sa ganung klaseng preoccupation ng ating buhay sa buong araw, 24 hours. Wala. Ang daming boses, mga kapatid, ang daming boses na ating naririnig. Even right now, ang daming naririnig na boses. Tenga ninyo, ang daming nagsasalita sa tenga ninyo. Kaya na ka ba dyan? Uwi ka na. Yung iniwan mo sa bahay, yung katapos. Uwi ka na. May bibili ka pa mamaya doon sa grocery, bilhin mo na. Ang dami! But what is important? Anong mahalaga? Pinakamahalaga ay yung oras natin sa Panginoon. We don't even know what will happen to us after the service. We don't. Hindi mo alam after the service kung buhay ka pa paglabas mo dyan o pagsakay mo. Hindi mo alam yun. Kung mayroon mang pinakamahalagang oras sa buhay ng isang tao, ay yung ngayon na siya'y nakikinig ng salita ng Panginoon. At kung ano ang kanyang itutugon sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon lamang ay may hawak ng buhay ng isang tao. Hindi tayo may hawak ng buhay natin. Ang Panginoon lang. At kung ngayon pa lang hindi ka handa sa iyong buhay, ano mangyayari sa iyong paglabas? We're dealing with eternity here. Hindi yung plano natin bukas sa makalawa ang bisula. Hindi yun. Hindi yung mga boss na narinig natin. Hindi yun. What is important is the voice of God right now. That's the important thing. Let us learn to hear the voice of the Spirit. Listen.
what we need today is to go back and examine, review, refocus, realign, to prioritize, to know that our calling in this earth, first and foremost, is to minister unto God, unto Jesus. That is our full-time ministry. When we begin to seek God with all our hearts, and Christ is the only focus, doon magsisimula ang pagbabago ng ating buhay. Panapataya. Our discernment will be turning us. When you have that discernment, you begin to hear clearly the things of God. You begin to understand truth in the scripture. You begin to know and understand the words and its promptings. Full-time ministry does not mean separation from your work. At the same time, it does not mean separation from work, separation from family, separation from ministry, separation from career or ambitions or everyday lives. Full-time ministry as unto the Lord is a ministry that allows you and enables you to shut out all the voices of the world, to shut out all the voices of the enemy, to shut out all the voices of yourself. Pag nalaman niyo po yun, matutunan niyo po yun, na sa kabila ng marami niyong ginagawa, marami kayong misteryo, nagagawa niyong patay lahat. Ang boses sa labas. At ang Panginoon lang ang pahinga. Lord, ano ang gusto mo sa akin? Ang daming papasok sa ating tainga. Ang daming papasok sa ating puso. Ang daming magsasalita sa atin. But when you learn to shut out everything and listen only and only to the voice of the Spirit, that's the most important sa lahat. Mag-iiba buhay natin. Alam nyo, meron isang text sa scripture na nagpalakas sa akin. And I want to share with you our last text. In the book of Psalms, chapter 46, I want you to take hold of this and meditate on it. In Psalm 46, verse 10 says, ano po nakalagay dito? Stop striving and know that I am God, and I will be exalted among the nations, and I will be exalted on the earth. Be still and know that I am God. Stop striving and know that I am God. Cease striving and know that I am God. Stop fighting and know that I am God. Calm down and learn that I am God. Let go of all your concerns, then you will know that I am God. Be in awe and know that I am God. Yung po yung mga translations na ibinigay nila. Tumigil ka muna. Be still and know that God is God. Brothers and sisters, sana po makita po natin, ma-realize po natin, our first calling here on earth, first is to minister unto Jesus. That we may learn to shut out all voices surrounding us
so that we may hear the voice of God, His Word, His Spirit. May we learn to be still in His presence, to recognize and understand that you are our Lord, our God is sovereign God and is in full control of everything. Tayo po ay tumayagan. Panginoon, hindi kami naging katulad ni Juan, kay Alan at Patmos. Ang layo po namin, Panginoon. Nawala ang lahat kay Juan. Nawala ang lahat. Subalit ikaw ang kanyang nakatakbo. He gave up everything, Lord. And yet He began to minister to you in praise and worship. He begins to listen, to hear the voice of the Spirit. He begins to walk in your presence. Lord, we have everything here right now. Subalit, Panginoon, minsan itong maraming bagay na ito na ikinghadlang upang marinig ka namin, upang maranasan ka namin. Panginoon, ang aming panalangin, turuan mo po kami. Turuan mo kami, Panginoon, na ikaw ang aming uunahin, na ikaw ang aming maging sentro. Turuan mo kami na malaman namin, matutunan namin kung paano pipikilin, pahihintuin ang lahat ng mga boses sa labas at tanging boses mo lamang ang aming marinig. Teach us, Lord, to shut out everything for us to learn to listen to the voice of the Spirit. Teach us to be still in your presence and know that you are our God. I pray for your church, Lord. I pray for your church. Bless us. Bless each one of us. Alam niyo, Panginoon, ang dinadaanan ng bawat isa. Alam niyo ang lalaman ng kanilang mga puso. Alam niyo ang lalaman ng kanilang isip. And Lord, even right now, I pray, O Holy Ghost, that you minister to each one of your children right now. Hipuin niyo, Panginoon, ang mga anak. Hipuin mo, Panginoon, ang mga anak. Alam niyo, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa, even right now, Lord. Hayaan mong makita nila, marinig namin, maramdaman namin ang iyong yakap sa amin. Paranasan namin ang iyong yakap sa amin. We know, God, with that embrace, the assurance is with us. That the assurance of your love is with us. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father. We give you all